Yo, what's up mga gar? Welcome back again sa ating channel, Kuya Tess Fishard. So matagal na tayo hindi nakapag-update mga gar, no? Ilang araw na kasi medyo na busy tayo dito, no, sa ating maliit na fishard kasi meron tayong mga binago. Tapos may pinuntahan kasi akong conference, no? May inatinan akong conference at doon nakakita ako ng napakalaking alimango. So malaki alimango yung nakita natin doon kasi di ba pwedeng hulihin yon. Ayun, so mag quick update muna tayo dito mga gar, no, bago tayo matulog kasi ano na ngayon, gabi, and nasa 9 o'clock na ngayon ng gabi. Papakita ko na kung anong ginagawa natin before tayo matulog pag tapos magpakain. So 7 PM no, nagpapakain tayo tulad ng last video natin. Tapos ito yung ginagawa natin pagkatapos natin magpakain, no. So after 2 hours, ito yung ginagawa natin, no. Kinokolekta natin yung mga hindi nakain kasi naranasan ko dito mga gar, no, nung nagpapakain ako ng 2 beses sa isang gabi. Tapos ginawa ko, nagpakain ulit ako sa umaga. So merong mga namatay na 2 pa lang naman, no? Isang lalaki at isang babae, no, namatay. And siguro epekto yon ng overfeeding. Kaya ang ginawa natin is nilesen natin yung pagpapakain. Tapos mga gar, bumili kasi ako ng timbangan na per gramo and tinimbang ko, no, yung mga pinapakain ko, and nakita ko na yung dati ko na palang pinapakain, so saktong sakto na pala yun sa isang meal lang, ganun. Hindi na kailangan pakainin ng 2 beses sa gabi tapos sa umaga kasi overfeeding na yon. Isang feeding lang goods na yon kasi 7 to 10% ng kanilang body weight lang naman, no, yung kailangan para sa kanilang pagkain sa buong araw na yon. So sakto-sakto pala, kaya ginawa ko is tinama ko na, and so far hanggang ngayon wala pang namamatay ulit. Ayun, so pagkita natin mga gar, na so before natin ipakita mga gar yung ating alimangon, ito palang ginawa ko dito mga gar, binago ko, tinanggal ko yung mga buhangin kasi medyo may mga pagkakamali at hindi masyadong nasasala tingin ko. Tapos nilagyan ko na ng nilagay ko yung buhangin sa timba, tapos nilagyan ko ng screen. Tapos itong screen na to, itong puti na to, buhangin din yan. So nagiging harang, no, dyan manggagaling yung maduming tubig dyan. Tapos papasok dyan, tapos sasalain ulit ng buhangin na to bago lilipat dito, no. Tapos pupunta sa ating mga tangke. Ayun, same din dito mga gar. Ito yung binago ko. Ayun, no, sobrang linaw ng tubig. Ayun, tapos dyan ang napupunta yung maduming tubig. Yan, ganyan siya. So ang mangyayari niyan, no, every week lilinisin lang natin yung parte na yan, tapos okay na ulit, no. Yun lang magiging maintenance natin dyan. So ang ginagawa ko dito mga gar, no, bago ako matulog, kinokolekta ko mga gar yung mga pagkain na hindi nakain, yung mga tira-tira nila. Kinokolekta natin yon kasi magiging cause yun ng pag-spike ng ammonia pag hindi natin yon kukolektahin, pagkahayaan lang nating mabulok doon sa kanila hanggang magdamag. So meron na pala tayong matataba dito mga gar, no, ng mga alimango. Sinay ko to kahapon at nakita natin na meron na palang matataba at pwede nang pang out. Yung mga nilagay natin nung simula nung nung April 20 hanggang April 21, so may mga may mga matataba na. Ito may mga check na to, may mga matataba na yan. Yun, ito mataba na yan. Tapos ito, yan, mostly mga lalaki. Yung mga lalaki na below 250 grams, matataba na sila. Pero yung mga babae, hindi pa. So meron na silang taba na kulay orange, pero yung talagang pulang-pula na alige, yun yung wala pa. Kaya ang ginawa natin, binago natin yung feeding mga gar. Imbis na tilapia yung pinapakain natin, so yung tuway na yung pinapakain natin mga gar. So ito yung sample ng tuway. So ganito siya mga gar. Yun, ito yung pinapakain natin, buhay yan, buhay. Ito yung pinapakain natin, bagong pagkain natin sa mga alimango natin kasi mas mabilis ito magbigay ng alige mga gar. Ito, mas mabilis ito.
Kaso medyo mahirap lang yan mga gar kuhanin kasi magte-take time ka talaga dyan sa pangunguha. Hindi tulad ng tilapia na mabilis at madami yung supply. Yun. So pero mas maganda yan sa mga babae para mabilis lang magkaroon ng alige. Kasi yung lalaki tumataba sila kahit lang sa tilapia. Kasi yung mga unang ginawa nating feeding is tilapia naman at tumaba naman yung mga lalaki at saka yung bakla, tumaba din yung bakla natin na 2 piraso. Yun, ito yung isa, yung 175 no grams na bakla at saka yung ito, yan, ito yung 240 grams na bakla. At ayan siya, matapang, hindi na nga siya kumakain, hindi siya kumakain, may tira pang ang pagkain kasi mataba na siya, ganun. So kukolektahin ko to, medyo mahirap magkolekta pagka nagbibideo, kaya kita ko na lang muna yan, mga ganyan hindi kinain, no, yung mga hindi kinain na yan mga gar, ayan no, kukolektahin natin yan tapos itatapon na yan, tatapon na natin yan yung mga hindi nakain. Pero yung hindi na kasi ako nagbibigay ng dagdag na pagkain sa mga alimango kasi baka masira yung tubig, dumumi yung tubig, kaya tapon na natin yung mga tira-tira. Tulad yan, hindi inubos, so yun no, hindi inubos, may tira, pero yung iba ay naubos naman. Ito hindi rin inubos, so yun no, sa gilid hindi inubos doon, so may tira siya. Yun, tapos pakita ko dito yung isa nating alimango mga garno na ito yung pinakasulid natin na alimango dito, maliban doon sa mga 400 grams nating mga lalaki tsaka 300 grams no ng mga babae. So ito yung pinakasulid natin na nabili no na alimango, kaso mahiyain ito mga gar, hindi siya masyadong kumakain di tulad ng mga ibang alimango natin na nakita nyo sa previous video natin na kung paano sila na aggressive no sa pagkain. Ito hindi masyado. Ayun siya oh. Yun, sobrang laki niyan mga gar. Yan ay 700 grams na higit, almost 750 grams na lalaki. Yun. Yung hindi kaso siya medyo hindi siya ganun kalakas kumain, mahina siyang kumain, kaya hindi kasi siya ganun kapayat na medyo mataba na siya ng kaunti, kaya hindi siya masyadong active kumain. Pero hinahayaan ko lang no, medyo mahiyain kasi siya, ganyan kasi ang mga ganyang klaseng alimango, yung mga bulik, lalo na ganyan kalalaki, medyo mahiyain na. Ganun. Tapos ayan yung iba natin no, may mga check na yan tulad nito, 180 grams na male no, mataba na yan, pulang-pula na yan no. Ayan no, pulang-pula na. Ayun, malalaman mo lang talaga yung yung matataba kasi pulang-pula. Ayun. So is dito sa mga reject ko dito, wala pa ring nagmo-molt no. Hindi pa guro talaga sila ganun ka ready mag-molt. Nandun siya sa gilid. Yun, hindi pa siya ganun ka ready mag-molt talaga. Yun no. Madami din yan sila dito. At ang pinapakain ko ay tilapia pa rin, tilapia. Yun, so hanapan ko ng bagong pagkain din yan. Plano ko ipakain sa kanila bagungon para ayun mayaman yun sa rich yun sa calcium. Baka sakaling bumilis yung kanilang molting pag rich sa calcium yung ipapakain natin ganun. So hanggang dito na lang yung video natin mga gar no. Update lang tayo dito sa ating setup. So hanggang ngayon no, malaki pa rin yung water loss natin. At siguro dahil sobrang init din naman talaga. Kung nakaabot ka na sa video na to mga gar, huwag niyo kalimutang mag-subscribe at mag-like at mag-share no dito sa ating mga video para maging updated kayo sa mga susunod nating mga video. So dito nag-share tayo ng mga experiences natin sa crab fattening no and crab farming. So payamanin natin itong ating maliit na setup at sana magsitabaan na itong mga to para maging pera na itong mga garo. Papaikot na natin yung pera natin. Yan, ang laki. Yan ay 335 grams na lalaki. Ngayon.
So ganito na lang yung video natin mga gar. Hanggang sa muli, ito yung Kuya Ten sabing to God be the glory.